Ang mga taong madalas mong kasama ay may malaking impluwensya sa iyong buhay. Pumili ng mga kaibigan, maghihikayat sa iyo na lumago sa pananampalataya. Ikaw rin ay maging mabuting impluwensya upang mas marami ang makakilala kay Kristo. Ayon sa Kawikaan chapter 13 verse 20. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kapag hangal ang lagi mong kasama ay mapapahamak ka. May kasabihan, sabihin mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Bagamat hindi ito laging totoo, pero ipinakita ayon dun sa talatang na nabasa natin na malaki ang impluensya ang mga taong madalas nating nakakasama. Unti-unti nating nagagaya ang kanilang pag-uugali, pananalita, pananaw at mga desisyon. Kung ang palagi nating kasama ay mga taong may takot sa Diyos, nagmamahal sa Kanyang salita at nagsisikap mamuhay ng matuwid, malaki ang posibilidad na mahikayat din tayong lumago sa ating pananampalataya. Ngunit kung pipiliin nating laging makasama sa mga taong hinihikayat tayong gumawa ng mali, binabaliwala ang Diyos o inalalayo tayo sa Kanya, maaari rin tayong unti-unting madala sa maling landas. Hindi ito nangangahulugan na iiwasan na natin ang mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayong maging ilaw sa kanila. Ngunit kailangan natin maging matatag sa ating pananampalataya at tiyakin hindi tayo naapektuhan ng kanilang impluensya. Piliin ang mga taong maglalapit sa iyo kay Kristo, hindi ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Tara, manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong salita na nagbibigay sa akin ng karunungan. Tulungan mo akong maging maingat sa pagpili ng mga taong madalas kong makakasama. Ilapit mo ako sa mga taong magpapalakas ng aking pananampalataya at tulungan mo rin akong maging mabuting impluensya sa iba. Naway sa bawat relasyon ko ay makita nila ang pag-ibig at katotohanan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.